Nagsisimula ang episode sa isang lugar na sinasabi nilang libingan ng mga Diyos at ng mga demonyo. Sa loob ng libingang iyon, isang libingan ang biglang pumutok, at mula roon ay lumabas ang isang tao. Habang lumalabas siya, nagsalita siya. Gaano na ba katagal? 10,000 taon? O 1,000,000? O baka 10,000,000 taon na akong nakakulong? Pagkatapos niyang sabihin iyon, pumulot siya ng isang bato, tinitigan iyon, at muling nagsalita. Hindi ko alam kung ilang milyon taon na akong nakakulong sa bitag na iyon, pero sa wakas, nakalabas din ako. At dito ipinakilala sa atin ang taong iyon, si L. Shen, ang magiging main character ng ating serye. Maya-maya, may isang boses siyang narinig. Isang matandang lalaki ang nagsalita. Binata, ikaw ba ay ipinanganak mula sa mismong lupa? Matagal ko nang binabantayan ang libingang ito ng mga Diyos at demonyo, pero ngayon lang ako nakakita ng taong lumabas mula sa sarili niyang libingan. Ang matandang ito ay tinawag na Fire Demon. Narinig iyon ni L. Shen at nagtanong siya. Diyos at demonyo nga ba ang libingang ito? Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Ancient Desolate Continent? Habang iniisip ni L. Shen, ang katawan ko ay natrap sa Chaos Realm, pero bakit nandito ako ngayon? Sumagot si Fire Demon. Yung sinasabi mong Ancient Desolate Continent ay nawasak na milyon-milyong taon na ang nakalipas. Nahati ito sa maliliit na bahagi, at bawat bahagi ay naging sariling kontinente. Katulad nitong lugar kung saan ka nakatayo ngayon, ang Divine Sea Continent, na bahagi rin noon. Narinig iyon ni L. Shen at muling nagtanong. Nasaan ang Heavenly Thief Fairy at ang 72 Quasi-Emperors sa panahong ito? Sumagot si Fire Demon. Lahat sila ay nawala noong huling digmaan, mahigit 50,000 taon na ang nakalipas. Nagulat si L. Shen. Ang final battle? Oo, naaalala ko iyon. Pinagplanuhan namin iyon ng 10,000 taon. Pero natapos pala ang labanan 50,000 taon na ang nakalipas. Napagtanto niya na ang Heavenly Thief Fairy at mga Quasi-Emperors ay nagtagumpay noon, at isinakripisyo ang kanilang buhay para muling buhayin ang kanyang katawan. Tumangala siya sa langit at nagsabi, "Huwag kayong mag-alala, balang araw, babalik ako sa Chaos Realm. Ipaghihiganti ko kayo, hindi masasayang ang inyong sakripisyo." Pero naisip din niya, wala na akong cultivation energy. Kailangan kong makahanap ng lugar kung saan ako makakapag-cultivate ulit. Tinanong niya si Fire Demon, may alam ka bang sect na malapit dito kung saan ako pwedeng mag-cultivate? Sumagot si Fire Demon, kung pinakamalapit, nandyan ang Lingxi sect pero halos tuluyan na silang naglalaho. Kung gusto mong makasali sa isang malakas na sect, pumunta ka sa Dai sect, mga 500 milya lang ang layo. Tumango si L. Shen at paalis na sana, pero biglang sumigaw si Fire Demon. Sandali. Hindi pa ako tapos. Kung pupunta ka sa Lingxi sect, banggitin mo ang pangalan ko, sabihin mong pinadala ka ni Fire Demon Dust. Maraming koneksyon ko doon, kaya papayagan ka nilang makapasok. At dito, lumipat ang eksena sa Lingxi sect. Dumating na roon si L. Shen. Habang nakatingin sa paligid, naisip niya, kung hindi ako nagkakamali, ang sect na ito ay itinatag ni Fairy Lingxi bago siya maging isang Quasi-Emperor. Noon, ito ang isa sa pinakamalakas na sect sa buong kontinente. Hindi ko akalaing ganito na ito ngayon. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng 2 disciple. Tinanong nila, dumating ka ba rito para sumali sa Lingxi sect exam? Sumagot si L. Shen, pwede mong sabihin na ganon. Gusto kong sumali sa Lingxi sect. Pagkarinig noon, isa sa mga lalaki ang nagsabi, kung ganun, ibigay mo sa amin ang pangalan ng taong nag-recommend sa'yo. May nakahanda na kaming listahan ng mga aplikante. Sumabat naman ang isa pa. Kung wala kang reference, mas mabuting bumalik ka na kung saan ka nanggaling. Pagkarinig ng salitang reference, napaisip si L. Shen. Reference, oo nga pala. Yung matandang lalaki, sinabi niya na ang pangalan niya ay Fire Demon. Pwede kaya yun? Pagbanggit niya ng pangalang Fire Demon, nagulat ng husto ang 2 disciple anong sinabi niya. Fire Demon daw. Tumingin sa isa't isa ang dalawa, at ang isa sa kanila ay nagsabi. Reference man o hindi, basta may nagrekomenda, tanggap na yun. Sumang-ayon ang isa,
Isa pa, kung si Fire Demon talaga yun, siya ang isa sa bastos pero makapangyarihang senior natin. Sino ba naman ang maglalakas loob na tanggihan ang rekomendasyon niya? Pagkatapos noon, binigyan nila si L. Shen ng isang tablet. Ito ang badge ng mga kalahok. Kung makapasa ka sa exam, opisyal ka ng disciple ng Lingxi sect. Tinanggap iyon ni L. Shen at magalang na nagpasalamat. Bago pumasok sa loob ng sect, paglipat ng eksena, ipinakita ang loob ng Lingxi sect, kung saan napakaraming disciple ang nagtipon. Nahati sila sa dalawang grupo, at pareho silang nag-aaway sa sigawan. Si Mr. Jiang ang pinakamagaling. Hindi, si Miss Luo ang pinakamalakas dito. Sa gitna ng ingay, nakita natin sina Jiang at Luo. Isang lalaki at isang babae na parehong kilala sa sect. Ngumisi si Jiang at nagsalita. Miss Luo, alam mo naman na matagal nang magkaribal ang pamilya mo at pamilya namin. Ngayon na pareho tayong sasali sa sect, gusto mo bang talagang lumaban sa akin? Alam mong kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo. Mas mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Hahatiin natin ang mga benepisyo. Sumigaw si Miss Luo, galit na galit. Anong pinagsasabi mo? Akala mo ba karapat-dapat ka na makipagtrabaho ako sa'yo? Mas mabuti pang huwag kang hamarang sa daan ko kung ayaw mong pagsisihan. Tumawa si Jiang. Miss Luo, hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nakatalo sa akin, kahit isang buhok ko, hindi nila kayang galawin. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating si L. Shen. Napansin siya ng mga tao. Tingnan niyo, may bagong dating. Kanino kaya siya sasama, kay Jiang o kay Luo? May nagsabi pa, dapat maging maingat siya sa pagpili, kasi kung pumili siya ng isa, kalaban na niya agad yung kabila. Lumapit si Jiang kay L. Shen at nagsabi, binata, tamang-tama ang dating mo. Bibigyan kita ng pagkakataon, sumama ka sa team ko. Ano, payag ka, pero agad namang lumapit si Miss Luo at sumingit. Huwag kang maniwala dyan. Sumali ka sa team ko, at ako mismo ang magpo-protekta sa'yo. Ngunit, tumingin lang si L. Shen sa kanilang dalawa at kalmado niyang sinabi. Pasensya na, pero hindi ako interesado sa kahit alin sa mga team ninyo. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Habang naglalakad, iniisip niya. Wala pa akong cultivation foundation. Ang kaya ko lang ngayon ay mag-practice ng mga physical technique. Kung tama ang pagkakaalala ko, maraming resources dito sa sect na makakatulong sa akin para palakasin ang katawan ko. Ngunit hindi natuwa si Jiang. Anong sinabi mo? Tinanggihan mo ang alok ko. Sino ka para tumanggi sa isang gaya ko? Mas mabuti pang lumapit ka ngayon at humingi ng tawad. Kung ayaw mong magsisi, sumabat si Miss Luo ng kanyang mga salita, tumingin siya kay L. Shen at nagsabi, pag-isipan mo ng mabuti. Kung sasama ka sa team ko, kaya kitang protektahan laban sa mga kagaya nila. Ano ang desisyon mo? Pero bago pa makasagot si L. Shen, lumapit ang isa sa mga kasamahan ni Jiang at nagsabi. Young Master Jiang, mukhang hindi nakikinig itong taong to. Mukhang hindi niya alam kung gaano kalawak ang langit. Hayaan mo akong turuan siya ng leksyon sa ngalan mo. Aatakihin na sana niya si L. Shen, pero biglang pinatigil siya ni Jiang. Walang silbi yan, sabi ni Jiang habang tinatitigan si L. Shen. Ramdam kong wala man lang siyang kahit anong fluctuation ng enerhiya. Ibig sabihin, isa lang siyang karaniwang mortal. Sayang lang ang oras natin kung pakikialaman pa natin siya. Narinig iyon ni Miss Luo at napailing siya. Isa lang pala siyang ordinaryong tao. Naisip niya sa sarili. Akala ko may kakaiba sa kanya, masyado siyang kalmado, walang takot sa mukha. Inakala kong malakas siya at makakatulong sa akin. Pero, mali pala ako. Isa lang pala siyang normal na tao. Sayang lang ang oras ko. Sa puntong iyon, dumating ang dalawang disciple na una nang nakasalubong ni L. Shen sa labas ng gate. Isa sa kanila ang nagsabi, okay, lahat ng disciples ay narito na. Simulan na natin ang exam. Ang ranggo ninyo sa exam na ito ang magdedetermina ng mga rewards at cultivation resources na matatanggap ninyo. Mas mataas ang ranggo, mas malaking benepisyo. Pero tandaan, ang pinakahuling 10 tao ay agad natatanggalin sa sect. Habang sinasabi iyon, inihulog ng disciple ang isang bulaklak sa lupa at sumigaw.
Simulan na natin. Pagbagsak ng bulaklak sa lupa, biglang kumawala ang napakalakas na aura. At sa isang iglap, na-transport ang lahat ng disciples sa loob ng Cursed Heart Forest. Pagdating nila roon, inihayag ng mga examiner. Dito magsisimula ang unang bahagi ng inyong exam. Ang kailangan ninyong gawin ay tumawid sa kagubatang ito. Ang mas mabilis makakatawid, mas mataas ang ranggo. Pero mag-ingat kayo, hindi ito ordinaryong kagubatan. Tuwang-tuwa ang mga disciples. Ang dali lang nito. Madali nating matatapos to, sabi ng ilan. Ngunit sumigaw si Jiang. Ang layunin natin ay makapasa sa 3 antas. Kaya lahat, sumunod sa akin. Tatawiran natin ito ng mabilis. Hindi naman nagpatalo si Miss Luo, hinding-hindi natin hahayaang mauna sila. Sige, lahat sumunod sa akin. Agad nagsitakbo ang 2 grupo papasok sa gubat. Ngunit di nagtagal, ilang disciples ang nagsimulang sumigaw sa sakit. Ano to? Ang sakit ng ulo ko. Parang may pumapasok sa isip ko. Ang isa naman ay natatarantang nagsabi. Parang may kakaibang kapangyarihang umaatake sa utak ko. Doon na nagsalita si Jiang habang kumukuha ng isang mahiwagang orb mula sa kanyang bulsa. Mga inutil, lumapit kayong lahat sa akin. Tutulungan ko kayong protektahan ang isip ninyo. Huwag kayong lalayo. Ang kagubatang ito ay umaatake sa isipan. Kapag hindi kayo nag-ingat, mababaliw kayo. Pagkasabi niya nito, ginamit ni Jiang ang orb at binabalot ng enerhiya ang kanyang grupo. Samantala, sa kabilang panig, tinanong si Miss Luo ng isa sa kanyang kasamahan. Miss Luo, anong gagawin natin? May dala silang mga magic item para protektahan ang isip nila. Ngumiti lang si Miss Luo at sinabihan sila. Tahimik lang. Akala nyo ba wala akong dala? Matagal ko nang pinaghandaan ito. Gagamitin ko ang aking spiritual veil technique. Isang art na kayang pangalagaan ang inyong isipan laban sa mga illusion at mental attack ng kagubatan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumalat ang banayad na asul na enerhiya mula sa kanyang katawan, na bumalot sa buong grupo. Sinabi ni Miss Luo, ang teknikong ito na ginamit ko ay tinatawag na spiritual payment technique. Makakatulong ito para manatiling matatag ang isipan ninyo. Pero tandaan, nakadepende pa rin sa inyo kung paano ninyo kakayanin at kokontrolan ang enerhiyang ito. Pagkasabi niya nito, ipinakita ang si Luo Chen na papasok sa kagubatan. Habang naglalakad siya, napaisip siya. Ang kapangyarihan ng Caustic Heart Forest ay tila haminana. 10,000 taon na ang nakalipas, kaya nitong guluhin kahit ang isipan ng mga immortal. Pero ngayon, halos wala nang natira sa lakas nito. Noon, nilikha ni Emperor Zhujun ang Emperor Creation Heart Technique para iselyo ang mga lihim ng kagubatan, ngunit nabigo siya. Kalaunan, isang bahagi ng teknikong iyon ay napunta kay Empress Liang Qing, at ginamit niya iyon para likhain ang kagubatang ito na may kakayahang ikulong kahit ang mga immortal. Pero sino ang mag-aakalang ang kagubatang minsang makapangyarihan ay magiging ganito kaina sa loob ng 10,000 taon? Ngayon, ginagamit na lamang ang kagubatang iyon bilang pagsubok para sa mga bagong disipulo. Habang nakatingin si Luo Chen sa paligid, napansin ni Jiang ang kanyang katahimikan. Isa sa mga kasama ni Jiang ang nagsabi, "Young Master Jiang, tingnan niyo ang batang iyon." Parang natulala na siya, mukhang nasira na ang isipan niya. Ngumiti si Jiang at sinabing, ganoon din naman talaga ang mangyayari. Isa lang siyang ordinaryong mortal. Kung pumasok siya rito, habang buhay na siyang makukulong. Huwag niyo nang aksayahin ang oras ninyo sa kanya. Umalis na tayo. Umalis sila, pero dumating naman si Miss Luo. Lumapit siya kay Luo Chen at ipinatong ang kanyang enerhiya sa katawan nito. Dahil doon, nagising si Luo Chen at nagtanong, anong nangyari? May problema ba rito? Nakahinga ng maluwag si Miss Luo at sinabing, buti na lang at hindi ka tuluyang nawala ng ulirat. Kung hindi, baka na-trap ka rito magpakailanman. Pwede bang malaman ko kung sino ka at saan ka nanggaling? Ipinapayo ko sa iyo na bumalik na. Mas delikado ang mga susunod na bahagi ng kagubatan. Hindi mo kayang mapanatili ang iyong ulirat ng matagal dito. Magpasalamat ka na lang na dumating ako sa oras. Habang paalis na si Luo Chen, tumingin siya sa babae at sinabing, ang pangalan ko ay Luo Chen. At ang teknik mong ginamit ay walang epekto sa akin. Pero dahil sinubukan mong tulungan ako, bibigyan kita ng 2 salita, dog flutter.
Agad na nagalit ang isa sa mga kasamahan ni Miss Luo. Paanong naglakas loob kang sabihan siya ng ganyan? Tinulungan ka na nga niya tapos binastos mo pa siya. Mukhang gusto mo nang mamatay. At bago pa siya umatake kay Luo Chen, pinigilan siya ni Miss Luo. Hayaan mo na siya, sabi ni Miss Luo. Magaling siyang magpanggap na malakas. Tinulungan na natin siya pero tinanggihan niya iyon, kaya sarili niyang kasalanan kung ano man ang mangyari sa kanya. Pagkatapos noon, ipinakita si Luo Chen na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Mula sa likuran niya, lumitaw ang isang malaubing enerhiya na papalapit sa kanya. Ngunit bago pa ito tumama, binigkas ni Luo Chen, flirting dog. Pagkasabi niya noon, agad umatras ang enerhiya, parang natakot. Ngumiti si Luo Chen at sinabi, kahit mahina na ang kapangyarihan ng kagubatang ito, ang mga salitang flirting dog, ay nananatili pa ring password para makalabas dito. Noong panahon pa ng immortal na si Lin Wang, habang pinag-aaralan niya ang Emperor Caustic Heart, isang aso ang lumitaw sa harap ng pasukan ng kagubatan. Dahil sa pagkakaibigan nila, tinawag niya itong flirting dog. Sa paglipas ng panahon, ang pangalang iyon ay naging lihim na password para makatawid sa kagubatang ito, pero kung pag-uusapan kung nasaan na ngayon ang asong iyon hindi ko pa rin alam. Maaaring nasa loob pa rin siya ng Lingyi sect, o baka umalis na siya at naglalakbay na sa ibang lugar. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Luo Chen sa paglalakad, paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang, flirting dog, habang dahan-daang umuusad sa loob ng kagubatan. Pagkatapos noon, lumipat ang tanawin. Sa isang malayong lugar, ipinakita ang isang aso na nakahiga at mahimbing na natutulog. Ngunit bigla itong nagising nang marinig ang salitang flirting dog. Bumangon siya, tumingin sa paligid, at nagsabi, bakit parang may tumatawag sa akin gamit ang lumang palayaw ko? Matagal na panahon na simula nang may tumawag sa akin ng ganon. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya at muling humiga. Siguro guni-guni ko lang iyon. Pagkalipas ng ganito kahabang panahon, wala nang makakaalala ng pangalang iyon. Samantala, lumabas na si Luo Chen mula sa kagubatan. Mukhang hindi lang kapangyarihan ng kagubatan ang hamina, pati laki nito ay lumiit na rin. Tingnan mo, ang bilis kong nakalabas. Pagkatapos nito, nagbago ang tagpo at ipinakita ang dalawang disipulo ng sekta na nagbabantay malapit sa lugar ng pagsusulit. Nakaupo silang umiinom, at ang isa ay nagsabi, Brother Chen, sa tingin mo, ilang araw bago matapos ng mga kalahok ang kagubatan? 3 araw, 5 araw. Sumagot ang isa, maraming magagaling na kalahok ngayon, gaya ng Young Master Jiang mula sa Jiang family at si Miss Luo mula sa Luo family. Pero sa palagay ko, si Jiang pa rin ang mas mahusay. Mahaba ang training nila bago pa dumating dito, kaya 3 araw lang siguro kakailanganin nila para makatawid. Ngunit biglang lumiwanag ang pulang bandila sa harapan nila. Nagulat sila. Na-activate ang Red Ember Flag. Ibig sabihin, may nakatapos na ng pagsusulit. Sagot ng isa, imposible yan. Wala pang 1 oras mula nang magsimula ang test. Kahit ang mismong tagapagtatag ng sekta ay hindi kayang matapos ito ng ganoon kabilis. Ngunit sagot ng kasama, tingnan mo, malinaw na nagliwanag ang flag. Ibig sabihin, totoo ito, may nakatapos na. Hayaan mo na, sagot ng isa. Marahil may sira lang ang flag. Matagal na itong hindi nire-refine. Uminom na lang tayo at pagkatapos ng 3 araw, pupunta tayo roon para tingnan kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos nito, ipinakita naman ng grupo ni Miss Luo. Halos mawala na sila ng lakas. Miss Luo, tulungan niyo kami. Hindi na namin kayang pigilan ang enerhiya. Mamamatay kami rito, sigaw ng kanyang mga kasamahan. Agad gumamit si Miss Luo ng kanyang spiritual calculation technique upang alisin ang umaatake na purpura na enerhiya. Sa kabutihang palad, napahupo niya ito at nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kasamahan. Ngunit dahil sa labis na paggamit ng teknik, nanghina si Miss Luo at napaisip. Ang lakas ko ay nauubos na, at nasa gitna pa lang tayo ng kagubatan. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Napatingin siya sa paligid at muling naalala si Luo Chen. Pero nasaan na kaya ang arroganting batang iyon? Baka patay na siya ngayon. Kung kami ngang mga cultivator ay hirap dito, paano pa siya, isang ordinaryong mortal?
Habang iniisip niya iyon, biglang muling lumitaw ang purpurang enerhiya at nagsimulang umatake. Napasigaw si Miss Luo, bakit ko pa siya inisip? Tinawag pa nga niya akong flirting dog noon. Ngunit nang mabanggit niya ito, biglang umurong ang purpurang enerhiya, parang natakot. Nagulat si Miss Luo, hindi ko naman ginamit ang teknik ko, bakit biglang nawala ang enerhiya? Habang nag-iisip siya, sinabi niya, bakit kaya bigla nilang itinigil ang pag-atake sa akin? Posible bang dahil iyon sa salitang flirting dog? Bagaman tila kakaiba ang ideyang iyon, naisip niya, bakit hindi ko subukan? Wala namang mawawala. Pagkasabi noon, sumigaw siya ng flirting dog. At nang marinig ng mga espiritu ang salitang iyon, nagsimula silang umatras at magtakbuhan palayo. Nang makita iyon, natuwa si Miss Luo at masayang sinabi, gumagana ito. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena kay Jiang, nakasama ang kanyang mga kasamahan habang tinatahak ang kagubatan. Nasa dulo na siya ng kagubatan at habang tumatawa ng malakas ay sinabi niya. Ang sabi nila, tanging mga henyo lang ang nakakadaan sa kagubatang ito sa loob ng 3 araw. Pero tingnan ninyo ako, 3 araw pa lang, matatapos ko na ito. Tunay akong karapat-dapat tawaging isang henyo. At sabay tawa ng malakas si Jiang. Ngunit bigla namang dumating si Miss Luo, na may ngiti sa labi, at nagbiro. Jiang, halos nasa labas ka na ng kagubatan, pero bakit ka sumisigaw na parang baliw? Baka isipin ng mga tao, nababaliw ka na. Nang makita siya, tumawa si Jiang at sinabing, Miss Luo, nandito ka rin pala. Mukhang mali ako sa paghusga sa'yo, hindi ka pala ganun kaina. Pero kung pag-uusapan ang unang pwesto sa pagsubok na ito, akin pa rin iyon. Walang makakakuha niyan sa akin. Pagkasabi noon, naglakad siya papunta sa labas ng kagubatan. Ngunit ngumiti lang si Miss Luo at sinabing, talaga bang nananaginip ka pa rin tungkol sa first place? Sabihin ko sa'yo, walang saysay ang kompetisyon natin, dahil may nauna nang nakalabas sa kagubatang ito. Nang marinig iyon, tumigil si Jiang at lumapit muli, sabay tanong. Anong sinabi mo? May nauna nang lumabas. Imposible. Lahat ng kalahok ay nasa alinman sa aking grupo o sa iyong grupo. At kung may isa pang natira, iyon lang ang walang kakayahang mortal na walang kahit anong cultivation. Kaya sino ang tinutukoy mong nauna na sa atin? Pagkarinig ni Miss Luo sa mga salitang iyon, nagalit siya at sumigaw, hindi mo pwedeng sabihing basura ang isang tao. Ang pangalan niya ay Luo Chen, hindi trash. Pagkasabi noon, tumalikod si Jiang at naglakad palayo, sabay sabi. Miss Luo, kung gusto mo akong pigilan, kailangan mo ng mas magandang dahilan. Dahil walang paraan na ang isang tulad niyang walang silbi ay makakalabas ng kagubatan bago ako. At kung sakaling totoo man iyon, nangangako ako, luluhod ako sa harap ng lahat. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng kagubatan at sumigaw. Sa wakas, nakalabas din ako. Ako ang first place. Ako ang panalo. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig siyang boses, si Luo Chen. Teka, hindi mo ba sinabing luluhod ka sa harap ko kung ako ang mauuna? Hindi mo ba tutuperin ang pangako mo? Nagulat si Jiang at sumigaw, sino yan? Paano ka nakarating dito? At nang tumingin siya, nakita niyang si Luo Chen ay nakaupo lang sa ibabaw ng bato. Nanlaki ang mga mata ni Jiang at halos hindi makapaniwala. Luo Chen, paano ka? Tahimik lang nangumiti si Luo Chen at sinabing, bakit hindi? Pero kalimutan mo na yan. Ang mahalaga, sinabi mo na luluhod ka, di ba? At sa loob ng kanyang isip, naisip ni Luo Chen, hindi ko gusto ang ganitong mga bagay, pero tinawag niya akong walang silbi. Hindi ko siya mapapatawad. Ako ang taong muling binuhay ng mga immortals na isinakripisyo pa ang kanilang buhay, at may lakas pa siyang sabihing basura ako. Hindi ako mananahimik. Pagkatapos noon, tumakbo si Miss Luo papunta sa kanya at masayang sinabi. Luo, nagawa mo, matagumpay mong natapos ang pagsubok. At may ngiting nagsisisi, idinugtong niya. Patawarin mo ako, mali ang pagkakaintindi ko noon sa mga sinabi mo, at mali rin ang naging kahulugan na kinuha ko. Pero gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa mga salitang iyon. Pagkarinig nito, biglang nagalit si Jiang at sumigaw. Imposible yan. Hindi ako makapaniwala na nauna kang lumabas sa kagubatan kaysa sa akin.
Wala ka namang kahit anong kakayahan sa cultivation. Siguradong nanday ka, sabihin mo agad kung paano ka nakalabas, kung hindi ay hindi kita patatahimikin. Doon ay ngumiti lang si Luo Chen at sinabing, anong pakialam mo kung paano ako nakalabas? Ang mas mabuti, tuparin mo muna ang pangako mo, lumuhod ka sa harapan ko. Mas lalo namang nagalit si Jiang, at sumigaw. Wala kang cultivation skill, pero ganito ka kung magsalita sa harapan ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Pagkasabi noon, umatake si Jiang kay Luo Chen gamit ang Jiang Palm Attack, at habang umaatake, sumigaw siya. Hindi kita patatahimikin, papatayin kita. Nang makita iyon, nagulat si Miss Luo at napasigaw. Iyon ang Jiang Family Palm Attack. Napakalakas yun. Gusto ba talaga ni Jiang na patayin si Luo Chen? Ngunit sa gitna ng pag-atake, biglang huminto ang enerhiya ni Jiang, hindi nito tinamaan si Luo Chen. Nagulat siya at sumigaw. Imposible, bakit huminto ang atake ko sa ere? May barrier ba rito? Pagkasabi niya noon, bigla siyang tumilapon at bumagsak sa lupa, at naramdaman niya ang matinding pressure sa kanyang katawan. Ano to? Bakit bigla akong pinipiga ng napakalakas na puwersa? Sigaw niya. Lumapit si Luo Chen at sinabi, akala ko tutuperin mo ang pangako mong luluhod ka sa harapan ko, pero hindi ko akalaing gagawin mo ito ng todo, nakahiga ka pa sa lupa at binabagsak ang ulo mo dyan. Mas lalong nagalit si Jiang. Imposible, ang kapangyarihang ito, sa kanya nang gagaling. Pero paano? Wala siyang cultivation power, paano niya nagagawa ito? Samantala, dumating ang dalawang disipulo ng Ling Sect. Nakita nila ang kakaibang enerhiya at nagulat sila. Sabi ng isa, ano yan? Iyan ang kapangyarihan ng Cursed Forest's Heart. May taong kumukuha ng enerhiya ng kagubatan. Sumagot naman ang kasama niya. Tigilan mo ang kalokohan mo. Ang kagubatang to ay nilikha ni Immortal Yang Qi. Kahit tayo, hindi natin kayang kontrolin ang puwersang yan. Paano magagawa ng isang disipulo iyon? Hindi ko rin alam, sagot ng una, pero napakaraming kakaibang nangyayari ngayon. Tara, puntahan natin at tingnan natin mismo. At agad silang pumunta sa pinagmumula ng enerhiya, kung saan naroon sina Jiang at ang iba pa. Nang makita nila si Jiang na nakahiga pa rin sa lupa, hindi nila napigil ang mapangiti. Isa sa kanila ang nagsabi, anong nangyayari rito? Sumigaw si Jiang, masaya nang makita sila. Senior brothers, buti na lang dumating kayo sa tamang oras. Niloko ako ng batang to. Isa lang siyang mortal pero nakalabas siya sa kagubatan. Imposible iyon. Dapat siyang imbestigahan, sigurado akong especially iya siya ng ibang sekta. Lumapit ang isa sa mga senior disciples kay Luo Chen at sinabi, kung ganoon, ikaw pala ang unang nakalabas sa kagubatan. Maari bang itanong ko kung gaano ka katagal bago lumabas? Sumagot si Luo Chen, nakalabas ako mga 3 oras na ang nakalipas. Nagkatinginan ang dalawang disipulo.